kwento ay sinabi ni Lloyd na ang King of Dragon na nasabi sa libro ng The Knight of Blood and Iron ang nagdala ng kaayusan sa mga dragon at minahal nito ang mga tao. Ang pagiging mapagbigay at ang kabutihan nito ang magiging dahilan para kalabanin ang zombie na butiki na ito na sumisira sa lahat ng bagay. Sigurado ako na ito ay nakatira sa tinatawag na gaffle, sabi ni Lloyd sa sarili. At dito ay tinanong ni Lloyd ang Reyna kung gaano kalayo ang gaffle mula sa kinalalagyan nila. Sinabi ng Reyna na sa bilis ng lipad nila ay lagpas sa isang araw bago sila makarating sa gaffle. Kaya nasabi na lang ni Lloyd sa sarili na, lagot na. At tila nawala ng dugo ang ating bida. Samantala makikita na malapit na silang masakmal ng skeleton dragon. Mabuti na lang at nagawa pang makaiwas ni Joming tamad. Napakalaki at napakabilis ng halimaw na ito. Tapos kakailanganin pa namin na lumipad ng mahigit sa isang araw na may nakabuntot na ganyang bagay sa likod namin. Sabi ni Lloyd sa sarili. Ang kailangan mo ba para sa iyong plano ay matatagpuan sa gaffle? Tanong ni Javier. Sumagot naman si Lloyd na, hindi siya 100% sure. Pero oo, at kailangan talaga nila na makapunta sa gaffle. Kaya naman dito ay nagsagawa ng atake na Aura Blast si Javier. Pero sinabi ni Targa na kahit gasgas ay hindi siya tatablan ng mahinang atake na ginawa ni Javier. Pero nagulat ito nang sa pakpak niya tumama ang atakeng iyon. Kaya medyo nawala sa balance ang skeleton dragon. Kaya dito ay sinabi ni Lloyd na ipagpatuloy lang ni Javier ang kanyang ginagawa dahil gumagana naman ito. Pero mabilis lang na naka-recover ang skeleton dragon ni Targa. Alicia, akin na ang iyong espada, sabi ni Lloyd. Ano, Alicia? Gulat na tanong ng Reyna. Wala ng oras para sa ganyan. Bilasan mo at ibigay mo na sa akin ang iyong espada. Iniabot naman ng Reyna ang espada nito pero makikita sa mukha nito na nagagalit sa siraulo nating bida. Sinabi ni Lloyd kay Javier na sabay silang umatake para hindi makaiwas ang kalaban. At dito nga ay nagpakawala ng isang nakakatakot na mukha ang ating bida. Ay mali, nagpakawala ng malakas na mana blast ang ating bida. Nang makita ito ng skeleton dragon ay tila nanginig ito sa takot. Kaya tila biglang may pumasok sa isip ng Reyna. Sa sabay na pag-atake nila Lloyd at Javier ay parehas nilang nagawang patamaan ang pakpak ng skeleton dragon. Pero na-deflect lang ito ng dragon, kaya nagtaka ang dalawa at nasabi na tila mas lumakas palalo ang kanilang kalaban. Nang biglang hinila ni Queen Alicia si Lloyd, at iniutos kay Javier na itaas ang katawan ni Lloyd. Hoy! Ano ba itong ginagawa nyo? Tanong ni Lloyd. Tila nagkagulatan ang skeleton dragon at si Lloyd na makita na halos magkalapit na sila. Sinabi ni Queen Alicia na sundin lang ni Lloyd ang ipag-uutos nito at sinabi kay Lloyd na sumigaw ito. Sabay gamit ng blast slap sa puwet ni Lloyd. Kaya napasigaw si Lloyd malala. Dahil doon ay biglang napatigil ang skeleton dragon sa paghabol sa kanila. At sila ay dahan-dahan nang nakakalayo sa kalaban. Masaya naman ang Reyna at sinabi na, nagawa mo Lloyd Frontera. Sino makapagsasabi na ang pagmumukha mong yan ay magiging malaking tulong sa mga ganitong pagkakataon, samantala si Lloyd ay mangiyak-ngiyak at nakakaawang tingnan. Siya pala, ang lalaking tumulong na maalis ang lason mula sa Reyna, at nagpabaliktad sa Mastodon's army ko at ang tumalo sa Hell Knights. Sabi ni Targa, nang muling hinampes ni Queen Alicia ang puwet ng ating bida. Kaya labas na naman ang pangit na itsura ng ating bida. Kaya napasabi si Targa na, hindi siya basta-basta natatakot, pero sa pagmumukha ng ating bida ay halos himatayan na siya sa takot. Dagdag pa nito na kung papaano ang malahalimaw na pagmumukha na ito ay nagagawang maglakad sa mundo. Hahaha, kawawa naman si Lloyd. Tinira ang itsura, balik sa kwento. Dito ay sinabi ni Targa na, perfect ang pagkakataong ito para makaganti sa dalawa. Habang si Queen Alicia naman ay tila nag-e-enjoy sa paghampas sa puwet ng ating bida, samantala si Targa ay nakaisip ng paraan kung saan tinakpan nito ang kanyang mga mata para di makita ang itsura ni Lloyd. Dahil sa tinakpan na ni Targa ang mga mata niya, sinabi naman ni Javier na, magtakip ng tenga si Queen Alicia gamit ang mana at sinabi nito kay Lloyd na, gamitin nito ang kanyang Banshee Scream, pagkanta yun si Raulo, asar na sabi ni Lloyd. Kahit ano pang tawag dun gawin mo na sabi naman ni Javier. Kaya kumanta ng malakas si Lloyd. Pero si Targa ay nagawa na pala na takpan ang mga tenga nito.
Kaya nagtataka sila kung paano pa rin sila masusundan nito dahil nakatakip na ang mata at tenga ng kalaban. Dahil doon ay sinabi ng dalawa na wala ng kwenta si Lloyd bilang sandata. Samantala sinasabi ni Lloyd na wala nang ibang magagawa kundi sila na lang mismo ang lalaban sa Skeleton Dragon dahil ang Dragon King idea ay di na nila magagawa. Kung saan biglang naisip ni Lloyd ang isang kahinaan ng mga dragon at naalala niya ang buntot ng dragon na kanyang kinuha at pinalitan ng artificial na buntot. Tama yun nga ang kahinaan ng dragon na ito. Habang patuloy sila sa paglipad sa himpapawid ay nakasunod pa rin ang Skeleton Dragon. Samantala si Targa naman ay patuloy na lumalakas at bumibilis ang mga kilos sa paghabol sa ating mga bida. Makikita na dahan-dahan na nitong naaabutan sila Lloyd. Hanggang sa inutusan ni Lloyd si Joming ng spiderweb flare, kung saan makikita na pinapa-luputan nito ang Skeleton Dragon. Dahil sa pagkainis ay biglang nawala sa harap nito ang ating mga bida. Kaya nagtataka si Targa kung saan na sila napunta. Hanggang sa sabay na tumalon si Javier at Queen Alicia para atakihin ang Skeleton Dragon. At sinabi ni Lloyd na ang pang-apat na buntot mula sa pelvis ang atakihin nila. Mabilis na inatake ng dalawa at matagumpay naman nilang tinamaan ang kanilang target. Hanggang sa inatake ng Reyna ang buntot at tuluyan na nila itong naputol. Kaya makikita ng ngiting tagumpay si Lloyd habang ang Skeleton Dragon ay dahan-dahan na bumabagsak mula sa himpapawid. Matapos nun ay nagkaroon ng flashback kung saan, sa Front Terrace Estate ay makikita ang nakahubad na si Lloyd at tinatanong ni Javier kung kailan ito magsusuot ng kanyang damit. Dahil kapag pinagsama ang mukha at ang katawan ni Lloyd na walang damit ay mas lalong hindi kaaya-aya ang kinalalabasan. Kaya makikita na tila napipikon si Lloyd, na siya naman na ikinatutuwa ni Javier. Samantala biglang napatanong si Javier kung kailan nito tatawaging mama at papa si Countess Marbella at si Count Arcos. Kaya tila napatahimik si Lloyd dahil para sa kanya ay napaka-awkward ng ganitong usapan. Pero nagpatuloy si Javier sa pagsasalita at sinabi na, kahit nagustuhin niya na tawaging mama at papa sila Marbella at Count Arcos ito ay lagpas na sa kanyang karapatan para gawin. Samantalang si Lloyd ay may karapatan na tawagin itong mama at papa pero formal pa rin kung kausapin ni Lloyd ang mga ito. Kaya nasabi sa sarili ng ating bida na, hindi niya naman ito mga tunay na magulang kaya anong gagawin niya. Dahil parang isang panloloko kung gagawin niya ito. Matapos nun ay humihingi ng paumanhin si Javier dahil nagiging emosyonal siya sa tuwing mababanggit ang salitang mama at papa. Saka ito ay nagpaalam na kay Lloyd para matulog. Samantala naisip naman ni Lloyd na, si Javier ay isang ulila na rin na katulad niya. Kaya bago lumabas ay tinanong niya ito kung may mga bagay pa itong naaalala tungkol sa mga magulang ni Javier. Nagtataka naman si Javier kung talaga bang gusto ni Lloyd malaman ang patungkol sa mga magulang nito. Kaya sinabi ni Lloyd na, oo, gusto ko talaga malaman. Naputol ang scene at bumalik sa kasalukuyang nangyayari kung saan makikita ang Skeleton Dragon ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Makikitang nahihirapan na ito at wala na sa balanse ang kanyang katawan. Nang biglang bagsak ni Pudong sa ulo ng dragon. Pagbaba sa lupa ni Queen Alicia at ni Lloyd ay agad na nagpakawala si Lloyd ng isang napakalakas na mana blast. Pero ito ay hindi tumama sa kalaban. Kaya napatanong si Targa kung saan ba umaatake si Lloyd. Matapos nun ay makikita na nagsagawa rin ng atake si Javier, kasabay ng ginagawang supercharge ng ating bida. At makikita na dahan-dahan na hinihigop ni Lloyd ang lahat ng mana mula kay Targa. Dahil dito ay tumaas ang level ng mana heart skill ni Lloyd. Patuloy sila sa pag-atake sa dragon at dahan-dahan naman nila itong napipansala. Si Lloyd ay patuloy na nakakatanggap ng mga bagong skill option. Habang patuloy sa pag-atake ang tatlo ay muli na naman na bumalik ang flashback ng dalawa. Kung saan sinabi ni Javier na, napaka-weird na gusto malaman ni Lloyd ang tungkol sa kanyang mga magulang, dahil si Lloyd ang taong walang pakialam sa buhay ng iba. Pero sinabi nga lang ni Lloyd na kahit siya ay hindi sigurado kung bakit niya ito gusto malaman. Dahil di rin naman sila magkaibigan. Nang may tila isang bagay na malapit tumama kay Lloyd kaya napasigaw si Javier ng pangalan ni Lloyd. Ito pala ang buntot ng dragon na kanilang naputol. Mabuti na lang at nakita ito ni Javier kaya nailigtas niya si Lloyd sa tiyak na kapahamakan.
Makikitang gulat at nag-aalala si Lloyd dahil si Javier ay lubhang napuruhan sa ginawang pagliligtas sa kanyang master. Kung saan tilapon malala si Javier, hanggang sa magkalasog-lasog pa ang damit nito at tuluyan na bumagsak sa tubig na walang malay. Samantala nagawa naman ni Targa na makawala sa pagkakadagaan sa kanya ni Pudong. At muli nitong binuo ang kanyang buntot. Samantalang si Lloyd naman ay nanginginig at tila wala na sa sarili dahil sa nangyari kay Javier. Kung saan aatakihin na siya ni Targa. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Queen Alicia. At sinabi nito kay Lloyd na bumalik siya sa sariling katinoan niya at umisip ng paraan katulad ng mga ginagawa nito. At sinabi na kapag wala si Javier ang buong bayan ay mapapahamak. Kaya isave niya si Javier na katulad ng pag-save nito sa Reyna dati. Pero sinabi ni Lloyd na tuluyan nang naglaho ang mana ni Javier. At wala na siyang skill para maibalik yun sa kanya. Makikita naman si Targa na malapit at nakatingin sa kanila. Samantalang si Javier naman ay patuloy na lumulubog sa lawa. Habang sinasabi sa sarili na kailangan niya mag-ipon ng mana. Pero ang mana ni Javier ay dahan-dahan na nawawala hanggang sa tuluyan na nga itong maglaho. Katapusan ko na ba? Tanong ni Javier sa sariling. Pero sinabi rin nito na, kailangan ko siyang iligtas. Dito ay makikita na pasan-pasan ni Queen Alicia si Lloyd habang tumatakbo at hinahabol sila ni Targa. Dito ay biglang napagtanto ni Lloyd na dapat ay gumamit siya ng CP at dapat pinataas niya ang kanyang RP para mas lalo pa siyang lumakas. At sinabi na kailangan ko siya iligtas. Kailangan ko iligtas si Javier. At dito ay nakiusap si Lloyd na aapak ito sa likod ni Queen Alicia. At pagkatapos ay bigla itong tumalon papunta sa lawa habang sinasabi na kailangan niya mailigtas si Javier kahit ano pa ang mangyari. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Hanggang sa tuluyan na ngang magpang-abot ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Lloyd na, Javier kunin mo ang aking mana. At mula dito ay dahan-dahan na ipiinasa ni Lloyd ang mana nito kay Javier. Habang si Queen Alicia at ang mga alaga ni Lloyd ay patuloy na lumalaban kay Targa. Makikita na patuloy sa pagsasali ng mana si Lloyd kay Javier. Nagtataka naman si Javier dahil sa kakaiba ang mana ni Lloyd. At tinatanong ang sarili kung talaga bang mana ito. Dahil parehas na parehas daw ang form nito sa mana. Pero nakakasigurado siyang iba ito. Samantala sa taas ay patuloy pa rin ang labanan at ang lahat ay nagtutulungan para mabigyan ng sapat na oras ang ating bida. Nang aatakihin na ulit ni Queen Alicia ang Skeleton Dragon ay muli na naman nitong naramdaman ang sakit na una nitong naramdaman nung pagkatapos niyang pugutan ng ulo si Targa. Dahilan para siya ay madistract kaya naiwas-iwas siya ng Skeleton Dragon. At dito ay makikita na tinatanggap na ni Javier ang mana na galing sa ating bida habang sinasabi sa sarili na, pasensya ka na kung sino ka man na kamukha ni Lloyd Frontera. Pero di ko maintindihan kung anong klaseng mana meron ka. Pasensya ka na kung hanggang dito na lang ang aking buhay. Makikitang papikit na si Javier. Pero bigla itong nagulat at nagising nang makita ang pangit na itsura ng ating bida. Samantala mabuti na lang at ang Reyna ay nasalo ni Joming tamad. At dito ay makikita na na-corner na ni Targa ang mga alaga ni Lloyd kasama si Queen Alicia. At ito ay naghahanda na ng isang pag-atake. Samantala si Lloyd ay pangit pa rin tuluyan nang naipasa ni Lloyd ang mana niya kay Javier. Natagumpay naman na nakontrol ng katawan ni Javier. Kaya makikita na tila nagkaroon ng napakalaking pakpak si Javier. Tila napahinto naman si Targa sa atake na kanyang gagawin. Nang makita ang poging-pogi na si Javier, nagtataka ito kung papaano nagawa na makabalik ng mga ito at kung bakit buhay pa sila. Biglang nagsagawa ng atake si Javier. Pero tila walang nangyari sa dragon hanggang sa dahan-dahan itong naglaho. Mabilis na hinati-hati ni Javier ang katawan ng kalaban. At dito ay nasabi ni Lloyd sa isip nito na, si Javier ay tagumpay na nagawa at nakamit ang pagiging isang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng Knight of Blood and Iron. Ang pagiging isang Grandmaster. At maamong sinabi ni Lloyd kay Javier na kung may mga kailangan silang hati-hatiin ay si Javier na ang magiging in charge dito. Tila nangiwi naman si Javier. At sinabi ni Lloyd sa isip na nagpapasalamat ito dahil nanatiling buhay si Javier. Pagkatapos ay nangiti si Javier at sinabi na, salamat din na natili ding buhay si Lloyd. Makikita naman na masaya ang mga alaga nito para sa kanilang master.
Nakatanggap ng mensahe si Lloyd kung saan tumaas ng 10 milyon ang tao na kanyang nailigtas mula sa kamatayan. Bagamat nagtataka sa sobrang dami ng nadagdag ay medyo napangiti pa rin ang ating bida. Pagkatapos ay tinawag ito ni Javier at sinabi na sa pagkakaalam niya na ang mga Skeleton Dragon ay may immortal na katangian. Kaya kailangan natin linisin ang mga kalat na ito, sabi ni Javier. At makikita na dahan-dahan nang gumagalaw ang mga piraso ng katawan ng dragon. Pero sinabi ni Lloyd na hayaan na lang nila ito na mabuo sa sarili niya. Dahil marami daw siyang paggagamitan sa dragon na ito. Kaya pala malakas ang loob ng ating bida ay dahil sa pagkakaroon nito ng bagong skill. Ang zombie domination ng Skeleton Dragon. Hanggang dito na lang muna mga idol. Marami pa akong trabaho na tatapusin kaya di ko masisigurado ang araw-araw na pag-upload. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.